narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chulo Orel Jr. na aprobado na ng Food and Drug Administration o FDA ang unang bakuna laban sa bird flu sa bansa. Target ng bakuna na mapatatag ang poultry sector at malabanan ang virus na banta sa parehong seguridad sa pagkain at kalusugan ng tao. Kinilala naman ng kalihim ang pakikipagtulungan ni na FDA Director General Paulo Testoan at Health Secretary Teodoro Herbosa sa pagtitiyak ng kaligtasan at bisa ng bakuna. Layunin din umano ng DA na mapalakas ang produktibidad, matiyak ang seguridad sa pagkain at maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino sa livestock sector. Regular shuffle para sa mga district engineer ang mungkahi ni Senator J.V. Ejercito para maiwasan ang familiarity sa mga politiko na kadalasang nagiging sanhi ng katiwalian sa mga proyekto sa bansa. Ang detalye tutukan mula sa ulat ni Princess Castro. Iminungkahi ni Senator J.V. Ejercito na magkaroon ng patakaran na pag-shuffle sa mga district engineer upang mawala ang kanilang familiarization sa mga congressman at iba pang politiko. Isa umano itong malaking hakbang upang maiwasan ang irregularidad at korupsyon sa mga proyekto gaya na lamang ng nangyari sa flood control project sa bansa. Siguro for starts, siguro yung mga district engineers dapat sinashuffle or regularly para mawala yung familiarization, di ba? Para maiwasan yon. I think that will be a big step towards curbing itong mga irregularities at yung mga corruption. Kasi nga yung pag na-shuffle mo yung district engineers, at least mawala yung familiarization with the politicians or the officials. Ito ay kaugnay ng katiwalian sa bilyong-bilyong pisong pondo sa flood control project sa bansa kung saan naobserba ang mga substandard, palpak at ghost project sa ilang mga lalawigan sa bansa, partikular ang mga proyekto sa Bulacan. Dagdag pa ni Ejercito na dapat ay mayroon ding infrastructure master plan para sa lahat ng proyekto sa bansa para maiwasan ang mga insidenteng ganito. Kaugnay nito ay naglabas ng pahayag ang palasyo nitong Miyerkules patungkol sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa katiwalian ng kaniyang administrasyon sa gitna ng mga umano'y irregularidad sa mga flood control project sa buong bansa. Sang-ayon naman ang senador dito, bunsod na rin sa issue ng ilang nanunungkulan na may questionableng yaman. Kaya naman inirerekomenda na isyuhan ng subpoena ang mga opisyal na batay sa listahan ni Senator Panfilo Lacson upang mabigyang linaw ang mga paratang sa kanila. Git niya dapat ay may makulong at managutan upang ito ay hindi natularan pa ng ibang mga opisyal at individual. Ang nakakalungkot kasi dito, nangyayari parang ako kasi I go around, no, nakikita ko dito. May mga projects na ang lumalabas, may mga proyekto na kahit hindi kailangan, ginagawa para pagkakitaan. No? In particular, marami ang nagsasabi, mga government, local officials nagsasabi na they are not aware, hindi nila alam yung mga proyekto at wala silang kinalaman. Kumbaga, nakakalungkot, kahit hindi kailangan, ginagawa yung proyekto para lang for the sake magamit yung allocation o yung pondo. So alam na natin yun. Sa kasalukuyan, patuloy ang imbestigasyon ng pamahalaan sa pagtukoy sa likod ng mga katiwalian sa flood control projects. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Muling binisita at ininspeksyon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang flood mitigation sa ilang lugar sa Valenzuela at Micawayan, Bulacan upang masiguro na hindi mauulit ang matinding pagbaha sa North Luzon Expressway o NLEX. Ayon sa ahensya, simula nang makipagtulungan ang DOTR sa Department of Public Works and Highways,
Toll Regulatory Board, NLEX Corporation at mga LGU para linisin ang mga baradong estero sa ilog ay malaki ang naging pagbabago at hindi na nakaranas ng matinding pagbaha sa nasabing lugar kabilang na ang NLEX. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin ang clean-up drive sa mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha sa lugar. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Unang bird flu vaccine sa bansa, aprobado na ng FDA. PHA, nagbabala na maaaring senyales ng sakit sa puso, ang pananakit at pamamanhid ng binti. Regular shuffle sa mga district engineer, iminungkahi ni Senator J.V. Ejercito para iwas anomalya. PCG, sumaklolo sa nalunod na residente ng Dipolog matapos lumangoy sa mataas na alon. Police Regional Office kinumpirmang nasawi ang 3 mangingisda sa pamamaril sa Sulusi. MMDA, kaugnay ang LGU sa pagsuyod ng mga illegal parking sa Metro Manila. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.